Ngayon, pag-uusapan natin ang mga network devices. Sabi nga nila, kung walang connection, walang communication. Iyak na ba? Uy, tara! Tara! Alamin natin kung ano-ano ang mga device na tumutulong para tayo ay makakonect sa internet at sa isa't isa. Ano nga ba ang network device? So ano nga ba ang network devices? Simple lang. Ito'y hardware na nagkukonek sa computer network, parang mga tulay o daan na nag-uugnay sa iba't ibang devices para makapag-usap at makapag-share ng resources. Kabilang dito ang routers, switches, hubs, modems at access points. Simulan natin sa routers. Ang routers ang gatekeeper natin sa internet. Sabi nga, router ka na, friend ka pa. Ito ang magdadirect ng data packets mula sa ating mga devices papunta sa internet. Kapag nagre-request tayo na magbukas ng website, ang routers ang nag-aasikaso na lahat. At syempre, ito rin ang nagbibigay security features gaya ng firewalls. Kaya huwag kalimutan, kung gusto mong protektahan ang iyong network, make sure may maganda kang router. On how a router works. So, yung PC or yung laptop nakakonect sa switch, tapos yung switch nakakonect sa router. So, dito na siya lalabas sa internet. Okay? So, ito nga yung doorway to the outside world. Minsan, pag sa bahay ka lang naman, di mo na kailangan ng switch. Kasi, naka-wifi ka naman na. So, minsan, itong laptop, diretso na kagad dito. Kasi, may mga ports din sa likod si router na pwede rin siyang maging switch. Pero limited lang. Mga 4, ganun. 4, 6, ganyan. Max. Pero hindi siya pwedeng sa mga enterprise or sa mga office. Hindi pwede. Kailangan meron tayong switch sa loob. Kasi mas, mas maraming ports, mas maraming PC na makakonect. Sunod ay switches. Ang switch ay parang talinong traffic officer. Dito ka, dito ka. Sila ang nag-connect ng maraming device sa isang network. Unlike hubs na parang tambayan na lahat ay nakikinig. Ang switches ay nagdadirect ng data sa tamang device. Kaya mas mabilis at mas secure ang communication. Switch it up, baby! Yung switch works. So, since intelligent nga siya, pag nag-send si PC1 ng data, papunta sa specific computer na gusto niyang sendan, doon lang siya magsisend. Hindi niya na i-broadcast sa lahat ng computers na nasa network. So, paano niya ginagawa yon? Dahil pag yung mga computers na yan connected dito kay switch, ang ginagawa ni switch is nag-create siya ng isang table. Ngunit huwag natin kalimutan ang hubs para silang old school na tambayan. Ang hub ay nagko-connect ng devices, pero ang problema, sino nga ba talaga ang nag-uusap dito? Kasi lahat ng data ay pinapadala sa lahat ng devices, kaya prone sa congestion. Kaya sa panahon ngayon, mas madalas na tayong gumamit ng switches. So, how a hub works. So, ganito mag-work ang isang hub. So, pag, kunyari, tingnan nyo tong letter PCA. So, nag-send si PCA ng, nag-send si PCA ng data for PC B lang supposed to be. Pero sinesend niya sa lahat. Next up, modems. Sila ang ating mga translator. Modulate, demodulate. Ang modems na nagko-convert ng digital data mula sa ating mga computer papunta sa analog signals para maipadala sa mga telephone lines o cable system. Gusto mong mag-surf sa internet, kailangan mo ng modems. Internet, here I come! At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang access point. Sila ang mga Wi-Fi masters ng ating network. Wi-Fi please! Ang access point ang nagbibigay daan para sa wireless device na makakakonect sa wired network. Sila rin ang nag-extend ng range ng ating Wi-Fi, kaya kahit nasa likod ng bahay, tuloy ang browsing. So mga ka-tech, sa simpleng pag-uusap natin, nakilala natin ang mga network devices na nagbibigay daan sa ating connections. Konektado, komportable, mula sa routers hanggang sa access points. Lahat sila ay mahalaga para sa ating digital na buhay. Salamat sa pakikinig. Kung may mga tanong kayo, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right friend ba nito?